Never in the point of history na nagkaroon ng maraming mga tsunami, mga lindol, sunod-sunod na mga calamities rather than our time right now. Itong era natin na ito. It's something that the Bible already predicted how many years ago? I mean, thousands of years ago. And yet many people still want to live on their own, without God, without Jesus. And we, the believers of Jesus, the born-again Christians, tayo naniwala sa tinapos niyang gawain sa krus ng Kalbaryo. Tayo ang kanyang ambassadors. I mean, hinihintay niya tayo na tayo ang gagamitin niya. Should I say, tayo ang gagamitin niya to reach out for the lost people. Paano? Naisip na po ba ninyo? Okay, let me give you a perfect picture of this. Whenever, halimbawa, nakarinig kayo ng calamity, ano po ba yung, I'm not sure what is that, but something's really going on with this country na parang in-strike na naman ng malakas na lindol. I don't know if this is somewhere in the Middle East, not Middle East, but somewhere here in Asia. I'm not sure. Ayoko magsabi ng country. Pero naisip na po ba ninyo, whenever nakarinig kayo ng mga delubyo, masamang mga pangyayari, naisip na po ba ninyo yung katotohanan na mga ligtas po ba yung mga tinamaan ng calamity? Naisip niyo po ba yun? Yung mga namatay po ba na yan ay nakakilala sa Panginoong Hesukristo? Ay, yan ang pinaka-big question. So, as believers of Jesus, alam po ba ninyo, ako ito tapatin ko po kayo. Pag ako'y nakakarinig ng mga celebrity, ng mga prominenteng mga tao na sinasabi nila, ay, na-aksidente, namatay. Tipong, uy, ganun, ganyan. Uy, ganun, ganyan, namatay. Ang nasa isip ko, ligtas na ba itong taong ito? May Kristo ba sa puso yung taong yon? Nakakilala ba kay Jesus yung taong yon? Well, ang malungkot pong part dito is this. Ang tanging nakababatid lamang po kung nakakilala siya sa Panginoon ay siya mismo, yung nategi o yung namatay na aksidente. Paano pa kaya pag isang malaking lugar na lindol? Alam po ba ninyo nung July 1990, isa sa pinakamalakas na calamity tumama sa Pilipinas, sa Luzon. July 16, 1990. Pasado 3:00 ng hapon, no? Ito po ay something na hanggang ngayon ay kinukonsider na isa sa pinakamalaking delubyo sa buong mundo. Kasama po siya doon. Ayun, naisip na po ba ninyo, how about those people na bigla ang namatay, pumanaw? Tumanggap ba sila kay Jesus? Alam niyo po ba, whenever nakakarinig ako ng ganyan, ako po ay nalulungkot. Especially ngayon, may mga tsunami pa. Right after the lindol, may tsunami kasunod. It's not a joke. It's not a joke. At lalong hindi joke, yung pagkamatay, mapupunta pa ng impyerno. Diba? Hades, muna, temporary detention, naghihintay ng araw ng paghukom para itapon at ibulid na sila sa Gehenna. Kasama ng Antikristo, ng false prophet, at ni Satanas. Mangyayari po yan. Kung ba parang pumapayapa ngayon? Actually, wala po akong narinig ng mga gyera, mga ganyan. Pero ang dami pong kalamidad ngayon. Nung nakaraang linggo po, nakailang earthquakes po yung naitala. Dito sa Maynila, merong konti yata, no? Di ba? I mean, what is that? What is really happening in the world right now? Pasama ng pasama ang kondisyon ng ating daigdig. So, it's wise for us Christians to share our faith. High time, you know what? I'm very happy, nakita ko po sa FB, si Catherine Bernardo, no? Ay umattend po sa CCF. Ano ba ibig sabihin? Christ Fellowship or something. I'm unfamiliar with that. Samahan, no? Malamang institutional church yan, pero okay lang.
At least soul, mahalagang soul, no? Ang mahalaga yung soul na liligtas. So, I hope magpatuloy po siya sa anong ganyan. Minsan gagamitin ng Panginoon yung pagiging broken-hearted ng tao para makakilala sila kay Jesus. Pag nakilala niya si Jesus, hindi na po siya broken-hearted. Ne? Dahil, wow, happy na po siyang talaga. Maraming binabago si Jesus. Huwag nating limitahan ng Panginoon. Yun po ang importante. No? Ako pag natutuwang-tuwa, pag nakakarinig ako ng mga taong naliligtas. Ne? Kasi ang katumbas po natin, katulad po natin, yung mga nagpapalakpak ang mga anghel sa langit, pag may taong naliligtas. So again, tayo po ang ambassadors of Christ, so we need to share the gospel of grace of the Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi ka pa subscriber dito, mag-subscribe ka na, share this video, dahil maraming makikinabang. Thank you, and Jesus truly loves us all.